Hello, what's up guys? Magandang magandang araw po. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po kung bago pa lang po kayo sa aking channel at pwede bang paki-subscribe at paki-like po ang video para mapanood ito ng marami. So yun guys, sa panahon natin ngayon, napakarami pong mga issue na ating napapanood, napapakinggan sa radyo, napapanood sa TV, sa mga pahayagan. At lalo na ngayon guys, yung pinaka-trending na mga balita tungkol po kay Pastor Apollo Sikibuloy at saka kay Goo. Yun po yung mga taong may mga akusasyon, may mga kaso na kinakaharap. Ngayon, guys, gusto ko lang magkomento dito tungkol po sa mga nangyayari. Kasi nga po lalong lumalala at ang nangyayari po dito ay ang binabanatan yung ating mahal na Pangulo samantalang wala naman po siyang ginagawa, di ba? Kung ating aaralan at papasok natin sa ating kaisipan, wala pong kinalaman ng ating mahal na Pangulo sa mga nangyayari dahil kung meron man mga kaso na kinakaharap ng mga tao na yun, ay dapat nilang harapin at wag nilang taguan at wag nilang pagbintangan ang Pangulo na ito'y mga planted lamang, mga gawa-gawa ng mga kaso para sila ay igipit. So, ngayon po guys, nakikita ko dito yung mga tao na kinakampihan nila, hindi nila napagtatanto o napag-aaralan na kung may kaso ka man o wala, dapat mong harapin. Kung may mga akusasyon, wag mong talikuran ang kaso kasi may Diyos naman tayo, may batas na dapat natin sundin, dapat natin wag baliwalain dahil nga kaya ginawa ang batas para mayroon tayong mga tinatawag doon na palatuntunan, gabay para hindi tayo mapahamak kasi kung hindi tayo tatalima sa batas, ang mangyayari diyan ay hindi maganda ang magiging takbo ng gobyerno ng ating pamahalaan. Ngayon po, dapat po nating pag-aralan na huwag tayo kagad maniniwala at makikinig sa mga tao na hintayin natin na ang batas ang humusga kung sino ba may kasalanan. Katulad kay Kibuloy, halimbawa natin kay Kibuloy na mayroon siyang mga kaso na kinakaharap. Ako guys, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyan. At nakabase ako kung ano ang hatol. Kung napatunayan ay doon pa lang tayo maniniwala na siya po ay may sala. Pero kung hanggat wala pang hatol, wala pang matibay na ebidensya, ay wag natin kakalaban ang gobyerno na may mga planted. Kasi hindi naman yung katulad kay ang mahal na Pangulo si Bongbong Marcos, hindi naman yung katulad kay Duterte na gumawa ng mga pamaraan na magtanim ng uh, mga kaso, gumawa ng kaso, katulad kay example na natin si Laila de Lima ngayon, di ba? Nakalaya na. At ngayon, siya naman ngayon ang babalikan ng kaso dahil ginipit siya. O tingnan natin si de Lima, hindi siya tumakbo sa batas. Hinarap niya ang mga kaso kahit mahirap man sa kanyang kalagayan dahil isa siyang babae. Hinarap niya, pinatunayan niya na wala siyang kasalanan. Di ba? So, ang nangyayari ngayon, parang gawa-gawa lamang ng lumang administrasyon ang mga kaso na ipinaratang sa kanya. At ngayon, nakalaya na si de Lima. Siya ngayon ang babalikan. Kaya, kung ating i-compare ang sitwasyon ng administrasyon ni Duterte at administrasyon ni Bongbong Marcos, napakalayo po ang pagkakaiba. Di ba? Matinong tao ang
Pangulo natin ngayon at hindi siya basta-basta at hindi siya pumapatol sa mga gagawa-gawang mga akusasyon, mga banat sa kanya. Kaya kung ano man ang mga akusasyon nila, sige lang, trabaho lang siya ng trabaho at hindi niya pinapatulan yung mga ginagawa ng mga ilan. Kaya nakakalungkot lamang isipin yung mga nangyayari ngayon dahil alam naman natin na malapit na po ang eleksyon. Kaya sila po ay nagpapakilala na. Kasi kung mag-trending ka, ikaw yung sisikat dito at talagang mananalo ka. Di ba? Pero ang nangyayari ngayon, kabaliktaran yung mga kaigo o kaso na ngayon ay nahuli na siya. Ang mangyayari dyan, ituturo yung mga tao na sangkot dito. Ang nakakalungkot dito, kung ituro ang mga Duterte dito, at sila po ang mapapahamak. So, ngayon guys, kung ano man ang nakikita natin, sitwasyon, ano man ang ating mga na papakinggan, hintayin na lang natin yung batas ang humusga, ano man ang mangyayari, ano man ang magiging resulta, doon pa lang tayo maniwala. Pero hanggat wala pa, sige lang, makinig lang tayo, huwag tayo papatol sa mga napapanood natin sa Facebook, mga komento, mga ano-ano man, mga padalait. Yun yung nakakalungkot. So, yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood at ngayon ay ako po'y nagbabalik para lamang na ipagpatuloy ang aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po, ito po'y aking bubuhayin. Maraming salamat po. God bless you. Hanggang sa muli.